Okay, this is the Statesman. Welcome back sa The Sit Down Podcast. So, yung topic natin ngayon is about sa hustling in politics. So, yung first question natin is sa business side. Totoo bang dito sa Pinas, yung mga mayaman lang yung mayaman at mahirap lang naghihirap? Sino gusto sumagot doon, mga kap? Business side, pre, kung mayaman na ako pa ako. Men, tingin ko kung sa business side, pre, mayaman lang yun yung mayaman tapos mahirap, nananatili. Pero siguro kung business, men, aangat at aangat ka eh. Kasi business nga eh, di ba? Depende na lang siguro sa paggamit mo ng pera. Depende pa rin sa tao yun eh. Oo, sa tao yun eh. Kung mayaman ka, syempre, yung mindset mo is i-invest, pagulungin ng pagulungin, di ba? Kaya mas lalo silang yayaman. Then yung mahirap naman, siguro kung hindi niya, kung nagbi-business siya para lang makasurvive lang, then hindi para pagulungin pa ulit yung pera, babagsak at maghihirap pa rin siya. Pero kung business-minded ka nga eh, di ba? So ang plano mo nun is yumaman eh. Kaya ka nga mahirap, kaya ka nagbi-business para yumaman. Hindi para maging mahirap palalo. Kaya imposibleng maging mahirap ka ng businessman ka. Siguro, matutuspok ka. Pwede yun. Hindi ka na magiging businessman nun. Ayun lang yung akin, pre. Kaya imposibleng hindi yumaman ng mga mahihirap basta't pag nagbi-business ka. Lahat aangat, pre. Ayun yung para sa akin. Okay, sinong may insight doon sa question na yun, mga kap? Charlie Madiskart in the house once again, yeah. Now, based doon, regarding doon sa katanungan, bakit ang mayayaman ng lalong yumayaman at ang mahihirap lalo naghihirap dito sa Pinas? What I think is, yung nagtanong niyan, tol, is based, o ang hugot niyan, men, is tungkol doon sa mga nakikita nila sa lansangan eh. 'Di ba? Yung mga vendor na nakikita nila. Tungkol doon, tol, ang malaki talagang kaibahan para sa akin is yung mindset ng tao. Bakit ang mayayaman lalong yung mayaman? Kasi meron silang good orientation. Meron silang basic moral values o good moral values, good family orientation. At bukod doon, meron silang access sa good education. Yes. Yeah, because mayayaman nga sila, tol eh. Ang mga mayaman talaga, tol, actually. Ang pamilya ng mga yan, mga pihikan, kahit papaano. Pagka nakita nila na ang school ng anak ko, nakita nila na, dito, masyadong humanistic ang mga kaisipan ng mga teacher dyan. Hindi nila dun dadalhin ang anak nila. Pagka dito, masyadong mga magiging komunista o rebelde ang anak ko dyan, hindi ko dyan dadalhin ang anak ko. Pero pag mahirap ka, kung ano lang ang nasa table, ayun lang. Kung ano lang ang nasa table, wala kang option, wala kang choice. That's the reason why, man. What I want to point out is, ayun ang talagang malaking factor kung bakit ang mayayaman lalong yumayaman. Dahil they are raised na meron silang option pagdating sa pera. Meron silang pera. Bakit ka tuturuan? Bakit mo tuturuan o paano matututo ang tao na mahirap sa finances kung wala nga siyang finances na hinahandle? Paano niya may experience yun, di ba? Paano mo may experience yun? Wala kang ang pera. Di ba? Wala kang option para i-exercise yung dominion mo na yun o yung option mo na yun. Hindi katulad ng mga mayayaman. Ang mga mayayaman, tol, meron na sila. Bata pa lang sila. At nakikita nila yun. Nakaset na din sa standard ng mga yun kahit papaano na nakikita nila sa magulang nila. Kasi role model mo palagi naman ang magulang mo eh. Role model mo. Kung ano nakikita mo sa pamilya mo, sabi nga, ang first education mo talaga sa pamilya mo. Ang mga una mong makikita ng mga diskarte, 'di ba? Ganito ang interaction ng nanay ko sa tatay ko, 'di ba? Mabait ang nanay ko sa tatay ko. So basically, pwedeng yung babae na yun o yung bata na yun, ma-adapt niya, 'di ba? Kasi doon siya raised. Ang sabi sa Bible, tol, train up a child in a way he should go, so when he is old, he would not depart from it. So basically, andun naman yung kita na natin doon sa verse na yun, tol, na kung ano o kung paano pinalaki ang bata, doon siya magi-stick.
Kasi ingrained yon sa isipan niya. At alam nyo ba na for 7 years old nga daw ng mga kabataan, tol, diyan ang developmental stage ng ng kabataan puro absorb lang yan. Kaya napakahirap naman na i-unlearn ng kabataan yan. Ang pinakamahirap, tol, yung mag-unlearn ka. Ang pinakamahirap talaga yung mag-unlearn ka. Madaling matuto. Pero yung tanggalin mo yung mga biases o yung mga maling katuruan sa isipan mo, napakahirap noon. Napakahirap nun kasi babaguhin mo yung prinsipyo mo Babaguhin mo, kailangan talaga yung sarili mo ulit, di ba? Babaguhin mo. Magre-reset ka, yes, absolutely. You need to realign yourself. Yeah, magre-restore factory settings ka. Balik ka sa default, di ba? Back to zero ka. Which is, hindi comfortable ang madaming tao dun. Yung magbalik ka sa zero, di ba? Other than that, ako may opinion ako dyan. Ito it's my own opinion lang naman. Kasi ito kung alam mo sa sarili mong pinanganak ka ng mahirap, bro, tangina, gumawa ka ng paraan para makaalis dyan. Double up. Kung hindi mo matiis na yung nakahain ay tubig at asin lamang na sinasaboy sa kanin, bro, kasalanan na siguro na tangina. Hahayaan mo yung buhay mo na habang buhay kang kumakain ng ganyan. Diba? You have a choice Kumbaga, tangina, ay nakamulatan mo na wala kang magawa na ang nakahain, kanin, at tubig at asin. Diba? Kumbaga, you have a choice Or, meron din naman na, meron ng talagang pera, pero hindi niya nagamit sa tama kung paano niya pagyayabungin yun, pagbubungahin pa. Siguro sa nakikita ko, depende na lang din sa pagpapalaki ng mga magulang niya na kung paano siya kumbaga parang train, kumbaga parang sinala sa training ground na kumbaga parang ito, sige, putang ina, papakainin kita ng tubig at asin. Pero dapat yung realization mo sa sarili mo na tangina, dapat hindi laging ganito na yung kinakain ko. Kanin na ang ulam, tubig at asin, di ba? Bro, Ang problema nga, tol, ang problema naman, napaka-importante ng environment mo. Kung bilang mahirap, tol, hindi mo agad-agad makikita yun kung hindi ka din nakatawid sa ibang mundo Kung hindi ka nakatawid sa ibang mundo kung hindi mo natawid na masarap pala ang buhay ng pagiging mayaman Diba? Kung hindi mo nakita yun, kung normal lang sa'yo at palagi ayan lang ang kinamumulatan mo, hindi din dadating sa'yo yung realization na yun. Diba? Na ayoko nito. Hindi ko deserve yung kanin tapos asin lang. Diba? Kasi mayroon akong nakita doon Kung hindi mo nakita yun, diba? May chicken sila, diba? Diba? May fried chicken sila. Meron siya kandiretang baka doon. Itong isda ba? Yeah, diba? Labis-labis niya. Isang kainan nila doon, 3 putay, di ba? Kung hindi mo naman makita yon, kung hindi niya naman nakita yon dahil nga sa kawalan niya ng access, tol, hindi pa rin dadating yung realization sa kanya, di ba? So, kaya nga napakahirap din ng sitwasyon talaga ng mahirap. Pero ito pa rin yung punto, no, sa mga nakikinig diyan, tol, kung ikaw man yung nasa mahirap na posisyon, double up. Hindi gusto ng Panginoon yung hindi ka productive. Ayun nga yung kanina yung law of stewardship 'di ba? Pag binigyan ka na ng buhay mo, binigyan ka ng 30 years, tapos hindi ka man lang naging productive, hindi ka man lang nag-double up na. Nasa mahirap na posisyon ka. Wala nag-progress. Hindi ka man lang nag-progress, paulit-ulit ka pa lang. So check mo yung sarili mo, tol, kung ikaw yun nandiyan sa posisyon na paulit-ulit lang yung nangyayari sa buhay mo. Man, check mo. Hindi ka nagiging productive. And in the name of God, sa mata ni Most High, tamad ka. Kasi wala ang progress, hindi ka nag-multiply, hindi mo in-exercise yung dominion mo. Hindi ka masasabi na anak ni God pag gano'n, tol. Kasi hindi ka sumusunod sa mga instructions niya. Ang instruction ni God, be fruitful and multiply. So, be fruitful. Sa akin kasi ako, honestly, hindi naman totally sobrang hirap na pamilya. Pero dumating sa punto na talagang yung tadhana sinubok kami. Gets mo yung talagang sinubok ng tadhana, bro. Yung talagang walang source of income yung family mo. Yung talagang mga parents mo, walang source of income, bro. Yung talagang sa Montalban nun, yung talagang from back to zero. Yung naranaso ko mag-ulam ng, yung sinasabing ulam ng astronaut. Yung mag-uulam ka ng tagpipisong chichirya, bro.
And I'm proud of that na naranasan ko yun. Pero, I'm proud to myself din na nakalasan ko yun. Bakit? Oo. Kumbaga sabi ko, tangina. Sabi ko, tangina, hindi habang buhay ganito. So, syempre ako, wala pa man ako sa hustong gulang, gagawa ako ng paraan na putang ina, hindi ako makapag-ulam ng astronaut sa isang araw na to. Tol, ang tanong, Di ba? anong naging solusyon mo para makaalis ka dun? Bro, putang ina, grind ako. Bigyan mo Grind ako, bro. sila ngayon ng tip, tol, kung Sabi- paano makaalis naman dyan. Paano makaalis dyan, bro? Sobrang basic. Ang sagot, nasa environment mo lang din. Absolutely, man. Di ba? Oh, Tayo na, bro. napaka-importante. Talent kaya lang, pre. Ito nga eh, di ba? Ito ang talent mo eh. O, di ba? Yung talent mo na lang, bro. Discover your talent, di ba? Kung magputang na nakita mo sa sarili mo na kaya mag-drawing ng taong stick, why don't you try na magtato? Mati. Oh, di ba? May tumatangkilik Di ba? Di ba? Di ba? Why don't you try na magtato? Improve mo yung drawing mo na from taong stick, mag-drawing ka na star. Di ba? Yung mga shapes, di ba? Kaya nabago yung mindset mo. Oh, di ba? Kung maging mababago yung mindset mo, kung wala kang makain, ayaw mo mag-ulam ng astronaut, putang ina, magtanim ka ng kangkong. O, di ba? Magtanim ka ng kangkong. Then, other than that, hindi mo lang siya, bukod sa, na, paano ba, na-survive mo na yung, sa pang-araw-araw mo, meron ka pang extra money kung ibebenta mo yung, di ba? Igagray mo, ibebenta mo yung sobrang kangkong na tinanim mo, di ba? So, bukod doon, di ba? Na-survive mo na yung buong araw mo, nakakain ka, may pera pa kayo, masarap yung ulam nyo. Di ba? Kumbaga parang kasalanan na takina, lumaki ka na palang naranasan mo yung ganyan eh. Bakit babalikan mo pa? Di ba? Ba't hindi ka gumawa ng paraan? Di ba? Yun nga daw eh. Ang tunay na mahirap, hindi yung taong walang pera. Ang tunay na mahirap nga daw, yung taong walang pangarap. At tamad, pare. At tamad. Yeah. Kung wala kang pangarap sa buhay mo, eto kasi, gasolina yung pangarap mo sa buhay. Gasolina yan, kahit na anong hirap mo. Pagka talaga meron kang pangarap, meron kang mataas eh. Ayun yung nagkaroon ka na ng ideya sa kabilang mundo. Di ba? Namulat ka na. Ayun yung nagiging pangarap eh. Hopes and dreams, di ba? Kaya gagawin mong gasolina yon para umalis ka doon. Pero, eto, yung step by step, the best methodology kung paano gagawin mo, yung unlearn talaga. Unlearn. Ibahin mo yung environment mo. Katulad na ito sa amin. Nagsama-sama kami kasi kami yung Get out of your comfort zone, bro. Yeah.